Sa payapang barangay sa baybayin ng Balet, Samal Island, nakatira ang isang binatang mangingisda na nagngangalang Jevan Narawi. Simula pagkabata, dagat na ang kanyang laruan at kabuhayan. Mahirap lamang ang kanilang pamilya, ang amay dating mangingisda na ngayoy may sakit sa likod, ang ina na may nagtitinda ng tuyo sa palengke at may 3 pa siyang kapatid na umaasang makapagtapos ng pag-aaral. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw sa silangan, gising na si Jevan. Tahimik siyang naghahanda ng kanyang lambat, sinisiguro na maayos ang kanyang maliit na bangka na halos kasing edad na ng kanyang ama. Sa bawat pagpalaot niya, dala niya ang pag-asang makakahuli ng sapat na isda upang may maipangtustos sa pamilya. Minsan, kahit wala halos huli, hindi siya sumusuko. Sa kanya bawat alon ay paalala na ang buhay ay kailangang harapin ng may tapang. Ngunit may isang bagay na higit niyang inaabangan taon-taon, ang bangkarera o karerang bangka. Sa tuwing may pista o selebrasyon sa Karatig Bayan, isa si Jevan sa mga unang nag-aayos ng kanyang bangka. Hindi man kasing ganda ng iba, puno naman ito ng pagmamahal at pangarap. Hindi ito basta karera, sabi ni Jevan sa kanyang ina. Ito ang pagkakataon kong maipakita na kaya rin ng mga tulad nating galing sa hirap. Tuwing may paligsahan, sumasali siya sa iba't ibang lugar sa Davao Gulf mula sa Samal Island, Babak, hanggang sa Santa Maria, Davao Occidental. Madalas, pinagtatawanan siya ng mga mayayamang kalahok dahil sa luma at maingay niyang makina. Pero para kay Jevan, ang makina ay hindi sukatan ng tapang, kundi ang puso ng pagmamaneho nito. Isang taon, ginanap sa kanilang bayan ang pinakamalaking bangkarera sa buong Samal Island. Maraming kalahok mula sa iba't ibang isla, dala ang magagarang bangka at modernong makina. Si Jevan, gaya ng dati, dala lamang ang kanyang lumang bangka na pininturahan ng dilaw, berde at itim na kanyang minahal. Sa unang ikot ng karera, naiwan siya sa hulihan. Malakas ang hangin, mataas ang alon, at tila ba pinipigilan siya ng dagat. Ngunit habang lumalayo ang ibang kalahok, mas lalo siyang nagpatatag. Naisip niya ang kanyang ina na nagtitinda sa ilalim ng araw. Ang kanyang ama na pilit pa ring kumikilos kahit masakit ang katawan, at ang kanyang bunsong kapatid na nangangarap maging guro. Para sa kanila ito, bulong ni Jevan sa sarili. Sa huling bahagi ng karera, habang ang ilan ay napahinto dahil sa sira ng makina, si Jevan ay tuloy-tuloy. Sa bawat pindot ng throttle, sabay tibok ng kanyang puso ang pagbugso ng makina. At sa huling liko, si Jevan Narawi, para sa pamilya ko ito, sabi ni Jevan habang pinupunasan ang kanyang mata. Para sa lahat ng mangingisda ng Balet na hindi sumusuko kahit anong hirap. Mula noon, naging inspirasyon si Jevan sa buong Samal Island. Patuloy pa rin siyang namamangka tuwing umaga, ngunit sa bawat paglalayag niya, hindi na lamang isda ang hinahanap kundi mga pangarap na unti-unti niyang binubuo. Moral ng kwento, ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa yaman o sa ganda ng kagamitan, kundi sa puso, tiyaga at pananalig sa sarili. Tulad ni Jevan Narawi, kapag ang iyong layunin ay para sa pamilya at sa mabuting hangarin, tiyak na dadalhin ka ng alon ng buhay sa pampang ng tagumpay. Kaibigan, isa ka ba sa tagahanga at taga-suporta ng bagitong henete na ito? At nagustuhan mo ang kanyang kwento, maari mo bang i-share para makapagbibigay inspiration at kapulutan ng magandang aral? Maraming salamat po at hanggang sa muli.